ngayon, ha? Pakinggan natin mabuti kasi ito pong ating mga harapang tagapayo. Kung ako po'y 100 years old, sila po'y 200 years old na. Marami na silang pinagdaanan sa buhay, okay? Sa psikolohiya, sa relasyon, at sa espiritual, at sa batas. So, unahin na muna natin si Dr. Love. Okay, Dr. Love. Okay. Hindi ba turo sa atin na maging malinis, ika nga sa values, cleanliness is next to godliness? Exactly, exactly. Kasi hindi naman po pwede na porque wala kang ganang maglinis doon sa iyong looban, okay lang. Kasi pag naaapektuhan na yung ibang tao, papasok at papasok yung karapatan ng iba. So, ito nga lang talaga yung nakikita ko. Talagang punong-puno tayo ng galit sa puso natin. Ano? Bakit hindi natin pag-isipan na at the end of the day, bago matapos ang programa, baka makagawa tayo ng pagkakaibigan muli. Baka pwede nating isave. After all, magkakapit-bahay kayo hanggang hindi kayo marunong magpatawad. Paglabas mo ng bahay, konsumido ka kasi makikita mo yung kapitbahay mo. Baka po pwede na lang nating pag-usapan and we start a new life para magkakaibigan tayo. Sayang naman yung pagiging magkumarin nyo. Sayang naman yung pagkakaibigan nyo. Very close friends kayo. So, pag-usapan na lang natin, magpatawaran. Bago matapos ang programa, meron tayong kaibigan muli. Maraming salamat. Thank you, Dr. Love. Love lang tayo. Ngayon naman, kay Doc Camille. Ano ang maaari namang mangyari kapag sila ay naglinis? Yan, yun naman tayo. Pagka naglinis, hindi ba umaaliwalas din ang pananaw sa buhay? Totoo yan, Ate Coring. Unang-una, no, alam nyo, pag tayo naglilinis, lalo na sa mga ganyang klase na pollution, ang level ng risk natin for neurocognitive disorder. Ano yung mga neurocognitive disorder? Yung kagaya ng Alzheimer's, dementia, mababawasan. Kasi, yun yung mas nakakatakot mag-uulyanin kayo sa edad na 40. Alam niyo, nakakagulat dahil kasi hindi niyo alam na pwede kayo maging ulyanin at the age of 40 to 45. So, kung yan ay talagang madumi pa yung lugar niyo at hindi kayo naglilinis, talagang ganyan mangyayari. Pero mas maganda siguro, mas maging maaliwalas ang inyong kapaligiran. Dahil kasi, bakit? Unang-una, pagdating sa ganyang pagkakataon, sino ba ang best friend nyo at sino ba yung inyong kalaban? Sarili nyo rin. Kasi nakikilala niya yung sarili niyo So kung paano kayo makipagkapwa-tao, doon niyo rin makikita kung anong klaseng pagkatao meron kayo. Dahil kilala niyo ang mga sarili niyo, respetuhin niyo rin yung iba, and be humble. Kasi kuminsan, yung pagiging greedy natin, yung pagiging sabihin na natin, agresibo natin, nakaka-apekto sa atin, kaya nagiging irrational yung ating pag-iisip. Kahit tama na yung nasasabi natin, pero napapansin nyo, wala na sa hulog yung mga pinagsasabi nyo. Sana magkaayos kayo. Love your neighbors. Ayan, love your neighbor. Si Maricel, kanina pa iyak ng iyak ito. Ano kayang iniiyak nitong si Maricel? So, mamaya tatanungin natin siya. Attorney Lorna, ayon sa batas natin, may karapatan bang magreklamo talaga si Maricel kay Mokmok? Yun muna. Huwag muna natin pag-usapan yung utangan. Kasi hindi ba, kahit private property niya, may kulungan din. So, paano yun? Paano yun mariresolve? That's her property. She can do what she wants with her property. Ganun ba yun? Hindi. Hindi, no? Kasi meron tayong tinatawag na mga batas on air pollution. Air pollution, noise pollution, batas yan. So even if ikaw may-ari ng property mo, kung meron kang ganyan na nag-aalaga ka ng mga manok at nababother yung mga iba, kasi yung example mo, meron ka naman malinis na manukan, ano? So, pwedeng mangyari yon. Pero, as I said kanina, makakalusot kung makakalusot. Kasi dapat, ang nagmo-monitor niyang barangay. At pupunta tayo sa issue ng lahat ng cockfighting, illegal. Illegal. Ang pwede lang magbigay ng lisensya, yung sanggunian panglunsod. Okay? Pag binigyan ng lisensya, magiging legal yung cockfighting, pero may certain conditions. Number 1, pwede lang sa linggo. Pwede lang sa holidays. Pwede lang sa town fiesta. At pag town fiesta, 3 days lang. May ganun. May ganun. Very strict yan. Very strict yan.
At saka, ang exception lang dyan, kayo hindi pwede. Ang exception lang dyan, kung meron kayong perong kunyari, merong fundraising ang gobyerno, at meron silang cockfighting, etc., pwede yon. Or, for tourists sa kabalikbayan, pwedeng magpakita ng cockfighting and all that. Yung ginagawa nyo, hindi ko alam, paano kayo nakakalusot sa barangay, no? So, Ayun, ang dami palang mga regulasyon. Oo. Pagdating sa sabo. Oh, marami. Kasi Kasi- actually sa kahit sa sanitation, correct. merong mga batas diyan sa pag-aalaga ng hayop, may mga batas diyan. Kasi yung sanggunian panlungsod, hindi lang yung lisensya, pati yung maintenance ng cockpit. Yun, nasa local government code yan, ha? Ayun. Klarong-klaro yan. So para makatulong kami dito sa face-to-face, ang tingin namin, pupunta kami dyan sa barangay nyo. Kailangan talaga nating puntahan, kailangan talaga nating ayusin. Kaya palagay ko lang ito, maghanda din kayo ng ibang kabuhayan. Feeling ko lang, kasi kung talagang didikit kayo dyan, gulo, kawawa ang mga anak ninyo kasi madumi, di ba? Salot sa kalusugan, tapos huhulihin kayo, tatago na naman kayo, alam mo yung ganon?